Nabasa ko lang sa statement ni Senator Risa, being the chairperson, siyempre siya ang may call kung imbitahan si Dennis Cunanan, but nabasa ko na imbitahan siya, no? Dahil nga naging consultant siya sa Lucky South 99 at if I'm not mistaken sa Hongsheng, naging consultant siya. Both of which connected sa human trafficking, scamming, and torture. Sir, dito sa tinatakbo ng issue sa Pogo at kay Mayor Alice Guo, do you think mahaba pa ito or malapit na matapos? I hope na malapit na matapos dahil makikita natin hindi lang human trafficking, scamming, torture ang nangyari, pati yung pag-aabuso sa proseso at sistema natin sa late registration. Nakahanap ng butas itong mga criminal syndicates eh. Kung hinayaan natin sila at wala tayong gagawin sa late registration natin, magiging Pinoy ang mga sindikatong yan. Hindi malayo na magiging Pinoy sila kasi nakakita sila ng butas eh. At ang late registration, LGU ang nagpapatakbo niyan. So we're talking about 1,600 civil registrar na pwede nilang puntahan at suhulan, no? Dahil anywhere pumunta ka doon, pwede kang i-issuean ng late registration birth certificate at automatic magiging Pinoy ka. Okay, last two question, Marlon and then Nina. Sir, doon sa research nyo, meron din ba kayo nakitang similar information sa mga nakuha ni Sen. Risa regarding the role of former and present government officials sa operation ng Pogo sa Porac and Bamban? May mga names na na-float during the executive session but hindi ko masasabi, no? But may mga names, no? Nabanggit ko nga na marami ng connection ng Pogo, yung Pogo, yung galamay na kumakalat na may mga names sa political circle, no? And also, may nabanggit din po kayo na parang lumalabas ang PAGCOR pa yung weakest link doon sa among government agencies that you ask for help para investigahan tong Pogo industry. Definitely sila yung, dahil nga sa conflict of interest nila, hindi nila nagagawa yung regulation ng mabuti, no? Kasi conflict of interest sila, may regulation powers sila at may operation powers. Kumikita sila sa operation pero sa regulation naghihigpit sila. At nakita ko ito yung isa ring butas ng PAGCOR, isang weakness ng PAGCOR na hindi nila nare-regulate itong mga Pogo mabuti dahil kumikita sila sa kabilang banda. Gusto nila as many Pogo as possible. Bigyan kita ng halimbawa, ito lumabas rin sa committee hearing na yung incorporators ng Zunyuan at ng Hongsheng, lahat peking address at peking tao. Hindi mahanap ng committee secretary kung nasaan sila. So, dapat ang ginawa ng PAGCOR dyan, inisa-isa nila mga incorporators. Pag nakita nilang peke at hindi mahanap yung address, kaagad wag nabigyan ng lisensya. Pero yung Hongsheng at Zunyuan nabigyan ng lisensya. Kaya naka-operate pa sila eh. Naka-operate pa sila. Sir, should they be held liable for that? Accountable rin sila, definitely. You know, that's why hindi lang natin titignan yung accountability ng mga sindikato or ni Go Huaping. Accountability rin ng PAGCOR, even PSA, dapat accountable rin sila dito dahil nga nakita natin na napakalaking butas sa sistema natin itong birth certificate at late registration. At paano sila, sir, panagutin? Sinong magpa-file ng... Well, nag-file ako ng resolution to investigate itong late registration gap natin, o late registration problem natin. Para sa akin, mas malalim pa ang dapat nating imbestigahan dito sa late registration. Makita talaga natin kung ilang late registration ang mabigyan at ilang doon sa late registration kumuha ng passport. Dahil nakita ko yung trend, pag binigyan ng late registration, ang next step kukuha ng passport. Tapos sasabihin, Filipino passport ito at Pinoy ako. No? But pag tinignan mo yung supporting documents, late registration process or late registration birth certificate ang ginawa nila. So may pattern na nangyayari. At na-detect na rin yan ng DFA na ganyan ang nangyayari. Meron ba, Marlon? Okay, Nina. Sir, doon po sa pag-apply nila sa SRT, na-establish kung magkano lang yung pinasok na pera nung tatay kasi may declaration doon, di ba, ng pera na dapat lang ipasok dito? Magandang tanong yan. Wala pa akong dokumento dyan. Pinapasubmit rin namin yung dokumento tungkol sa investment.
Tapos kung ano-ano mga investment yung pinuntahan ng pera. Doon kay Wen Yilin, ang investment niya ay sa Valenzuela, doon nakasulat doon, at yung company niya, embroidery company. No? So yun yung nakasulat sa Special Investors Resident Visa. But yung as to the amount, wala pa kaming hawak na dokumento doon. Tapos ngayon, sir, yung iba pa nilang business, enough ba yung pinasok nilang pera para mailipat at makapagtayo pa ng iba-ibang korporasyon? Doon sa papeles na nakita namin, hindi kumikita yung kumpanya nila eh. No, kung kukita lang, mga 100,000, 200,000, yun ang nakita namin. At binavalidate namin yan sa BIR. No? Ipapakita nilang namin yan during the hearing. Dahil ang ultimate, dapat kung kumikita ka, nagbabayad ka sa BIR ng iyong income tax. No? So, yun ang aming binabangga. Ang hawak lang namin yung SEC papers kung saan dinideclare mo rin doon yung kita ng kumpanya mo. Pag kumita ka, ifa-file mo naman ng tax return mo para magbayad ka ng buwis. So, ibig sabihin, sir, hindi kayang ipaliwanag ng pera nilang ipinasok at yung kanilang buhay na sistema ngayon sa Pilipinas? Iba kasi yung dinideklara mo sa SEC at sa BIR, iba rin yung pumapasok na pera. Magkahiwalay ito. Pwede kang nalulugi sa declaration mo, pero yung perang pumapasok sa'yo malaki. AMLAC naman na nakakakita nun. No? At based sa information na binigay nila, malaking posibilidad na may money laundering. Ngayon, as to how much at yung detalye, hayaan ko na sila mag-explain. Sir, yung mga bangko ba hindi po pwedeng panagutin dahil under the AMLAC law? Kailangan silang mag-declare, di ba? Kung meron ng sumobra yung pagdideposit sa isang... Tama ka dyan, no? Dalawa kasi yung dinideclare ng bangko, yung suspicious transaction at yung covered transaction. Tama ka dyan. May angulo rin na pagkukulang ng bangko sa pagbibigay ng on-time information. No? Dapat tignan din yan dahil importante, halimbawa, diba, lahat naman tayo dumadaan sa know your, una-una yung KYC, know your client, no? Alamin mo kung anong pangalan niya, saan siya nakatira, sino nanay, sino tatay. So lahat yun kukunin ng bangko. Pangalawa, pag ang transaction mo more than 500,000, tatanungin ka na, saan galing yan? Nagbenta ka ba ng lupa? Kumita ka ba sa kumpanya mo? Dividendo ba yan? I-declare mo lahat yan. Pag hindi mo din na-declare yan, nagiging suspicious transaction yan. Ibibigay lahat yan sa AMLAC. No? So lahat ng information, yung ang tawag ko cash flow, in and out, AMLAC ang nakakakita niyan. So hiwalay yung declaration sa SEC at BIR, hiwalay yung sa AMLAC. Okay. Plus na lang yung kay former Secretary Roque na dun sa isang raid, di ba may nakuhang dokumento na nagdi-declare nung pati yung EA niya ginagastosan ng ating pamahalaan? Hindi ko pa napag-aralan masyado yung angulo na yan. But definitely may nakuhang mga dokumento doon sa PORAC as to ang mga tanong ko kasi bakit may dokumento doon na ang pangalan Harry Roque at meron bang relasyon si Harry Roque sa kumpanya no? Doon sa Lucky South 99. Hindi ko pa honestly hindi ko pa nakita yung mga dokumento doon. So, i-check niya, sir, kung protector o abogado siya ng mga kumpanyang yon? Well, chine-check namin lahat. No? Let's put it this way. Lahat ng mga lumalabas sa pangalan, tinitignan namin, vina-validate. At ang importante dito, validation. Kasi ayaw rin nating magkaroon ng pag-akusa na wala namang basehan. No? So, mga raw documents to na pinag-aaralan pa lang ngayon. No? So, ipapatawag din si Roque ng Senado? Chairman lang ang makakasagot niyan. Thank you, sir. Okay, Nympha. Junior, sir. Junior. Junior, sir. Sir, isa lang po. Bukod po dun sa pag-cancel nung Filipino citizenship, kung sakaling mapatunayan, possible din po kaya yung deportation? Possible yan. Dahil kung hindi ka Filipino, dapat may visa ka dito. At since hindi naman nag-issue ang DFA ng Bureau of Immigration and DFA ng visa, then wala kang karapatan na tumira dito sa ating bansa. Dapat lumabas ka. Now, ang question, saan ka pupunta? Kasi we have to, siya mismo dapat establish niya kung ano ba yung nationality niya. No? Kasi ang missing link nga yung nanay eh. Pero sir, ipadideport na bagad, paano kung may mga violations siyang ginawa dito? Papanagutin ba siya or pala?
enough na yung palabasin ng Pilipinas? I think titignan siguro, ang mangyayari dyan, magpa-file ng kaso, yung mga iba't ibang ahensya, depende sa kasong ifa-file. Pero isa nga dyan, yung parang lumalabas overstaying dahil hindi ka Filipino. No? So, titignan lahat yung mga kasong yun. And sir, hindi... Ay, Teka, meron sana po. And sir, hindi lang si Mayor Alice, pati yung family, yung buong family ng Guo. Well, based sa Bureau of Immigration, wala na dito si Guo Jiangjong, wala na rin si Lin Wenyi. Hindi pa namin na-check yung mga ibang personalidad, no? Pero yung dalawang allegedly magulang niya, wala na dito. Thank you po. Okay, Raymond? Okay, sir, paano pakasal sa Filipino citizen? Filipino talaga, si Mayor Alice. Naisip ko rin yan. No? Pakasal. Naisip ko rin yan. Pero parang act of desperation na siguro yun pag gagawin. No? Hindi naman yun yung naging punto eh. No? Prospective na yun. Pero hindi naman mawawala yung liability mo sa mga ginawa mo in the past. Hindi naman siya natural. Pwede ba yun? Hindi siya natural bone, sir. Kapag napangasawa Pinoy, magiging Pinoy siya kasi asawa niya Pinoy eh. Pero hindi naman mawawala yung mga ginawa. Halimbawa, nagpakasal ka, yung mga ginawa mo sa una, liability mo pa rin yun. Yung mga sa prospective lang naman yung kasal. Yan ang claim. Yan ang claim. But sir, before... Hindi siya naturalized. Okay, Jan. Parang ganun. Protecting Para sa mga stateless person. I have to review yung mga batas na gano'n. Medyo complicated nga kasi kung ma-revoke ko yung kanyang birth certificate. No? Unless yung kanyang Chinese passport is still outstanding. Yun ang hindi natin alam. No? Yung last time na ginamit ni Guo Huaping yung kanyang Chinese passport is 2011. No? So merong passport number doon. Okay, may pahabol, Mav. And then meron ka pa rin, Nympha. Sir, comment lang po. Yung PAGCOR daw po kasi aside from yung mga in-issue sa POGOs, meron daw pong in-issue na license sa mga online gambling operators na targeted towards Filipino market naman. They're about 40. Hindi ko pa na pag-aaralan mabuti yan. No? But ang aking initial reaction, wag naman ito maging Isabong the second. No? Dahil kung matatandaan natin yung Isabong, ultimo mga elementary students tumataya no? At dahil ngayon GCash napakadaling kumuha, madaling magtumaya, madaling kumuha yung panalo mo. No? So hindi ko pa na pag-aaralan mabuti yung konsepto nitong itong kanilang I think online gaming yata ang tawag. But ang initial reaction ko, wag sa bata. No? Dahil ang taya ngayon pag online anywhere pwede mong gawin eh. At hindi naman mababantayan ng magulang yung kanilang mga anak kung tumataya o hindi. But sir, crucial dito yung role ng mga telecom companies, di ba? Dahil ito yung online, sabi niyo nga pati doon sa mga cybercrime na involving POGO. Oo. Talking about that, malaking papel dito. Nakita ko may trend, no? Pag nagre-raid, katakot-takot na prepaid SIM cards ang nakukuha doon. Kaya naging inutil na ang NTC pagdating sa pag-iimplementa yung prepaid SIM card registration. No? Yung SIM card registration daw natin, mahigpit yun. Dapat pakita mo yung identity mo, tsaka ka bibigyan ng SIM card. Pero nakita natin doon sa isang hearing na isinagawa, pati unggoy nakakakuha ng SIM card. No? So kaya nakita natin na libo-libong SIM card ang nabibili nitong mga POGO companies at mga criminal syndicates. Lahat ng mga raid mayroon talagang mga SIM cards, no? Kaya naging inutil na yung NTC pag-iimplementa nito at naging rin sila, meron rin silang accountability diyan. Dahil hindi lang pwedeng sabihin nila na not a silver bullet or silver ultimate solution. Hindi yun. Ang punto doon, may batas tayo, dapat ipatupad yun. At hindi nila pinapatupad ng mabuti itong batas na ito. Kung meron silang legislative proposal, di mag-propose sila. But after 2 years, wala naman kaming naririnig na legislative proposal. Okay, last question from Nympha.
So nakikita nyo bang flight risk si Mayor Guo? And kung if she is, kailangan i-suspend or cancel ang passport, although sabi nyo nga meron pa siyang Chinese passport. Kung may Chinese passport siya, easily pwede siyang bumalik ng China, palamigin muna yung sitwasyon, wala tayong magagawa dahil Chinese citizen siya. No? So, yan ang pwedeng mangyari. No? Possible yan. Possible kung talagang nagigipit na siya. No? As flight risk, sir? Possible maging flight risk siya. Possible. Okay, with that, Thank you. Thank you so much, Senator Win Gatchalian. Maraming salamat.